Itong dalawang na-eliminate na teams ang Magnolia at NLEX Road Warriors, ang balita ngayon ay posible raw na magkaroon sila ng trade. At ang pinag-uusapan daw dito, base dito sa mga nakikita nating reports ay baka daw kunin ng Magnolia Chicken Templados itong si Cyrus Torres at itong si Anthony Semerad mula dito sa NLEX Road Warriors. At ang magiging kapalit naman yan ay itong si Jeric Ahanmisi at itong si Joseph Eriobo ng Magnolia. Itong si Torres at itong si Semerad, alam natin si Torres maganda ang promise niyan bilang rookie. At yan ang dahilan kung ba't siya pinagkakainteresan ng Magnolia. At ito si Semerad, isang defender yan. At ang magiging kapalit naman ito si Ahanmisi at si Eriobo, sa tingin ko magiging balanse naman yung trade. Pero ang isa pa raw na pinag-aaralang mabuti dito, gusto ko lang iliwanag, ito'y pinag-aaralan pa, hindi guaranteed. Dahil baka itong si Robert Bolick ay gustong makuha rin ng Magnolia Chicken Templados at ang kapalit si Paul Lee. Kung ito'y mangyayari, napakalaking trade yan dahil alam naman natin na sila yung mga top point guards ng mga teams nila. Alam din natin na marami ng balita na itong si Robert Bolick daw ay hindi na masaya dito sa NLEX Road Warriors at baka nga posible na ito'y i-trade na dito sa Magnolia at ang maging kapalit naman ay si Paul Lee. Kung sakasakali na ganyan ang maging sitwasyon, sa tingin ko panalo ang Magnolia dyan. Dahil mas bata pa itong si Paul Lee kumpara dito kay Robert Bolick mas bata si Robert Bolick kumpara dito kay Paul Lee at hindi ito injury prone. Kaya sa tingin ko magiging mas maganda sa Magnolia kung sakasakaling ang ganyan na mangyari. Marami magsasabi na hindi papayag ang NLEX sa ganyang klaseng trade. Pero paano naman kung si Bolick mismo mag-request na ma-trade na? Ano pa bang choice ng NLEX dyan? Bakit mo hahawakan yung isang player na ayaw na maglaro para sa iyong team? Kaya sa tingin ko malamang kung gustuhin ni Bolick na ma-trade ay papayag na itong NLEX Road Warriors. At ang susunod naman nating balita, base doon sa mga lumalabas na mga reports ngayon, ay ito raw Phoenix Fuel Masters ay posible na magkaroon ng tinatawag natin na pag-trade ng mga top players nila dahil baka daw ito'y mabenta na. Kabilang daw dun sa mga teams na interesado na bumili dito sa Phoenix na ito raw Mighty Sports. Alam natin na itong Mighty Sports at itong Family's Brand Sardines ay kabilang daw doon sa mga teams na gustong bumili ng Phoenix. At kapag yan ay nangyari, magkakaroon na tinatawag natin na sabihin natin parang fire sale dito sa Phoenix. Nakita nyo naman yung nangyari dito sa Terra Firma Jeep. Pinamigay nila yung mga top players nila bago nabenta dito sa Zamboanga Valientes. Kabilang na of course yung draft pick nila sa Hinebra, si Stephen Holt. Pinigay nila si Isaac Go, si Wami Tiongson, si Andreas Kahilig. At ngayon, itong Northport, ganyan din ang ginawa. Pinamigay si Xavier Lucero, si William Navarro, J.M. Calma, at malamang daw itong Phoenix Fuel Masters, ganyan din ang mangyari. Ang ipamimigay naman nila si Kenneth Taffin, si Jason Perkins, Richie Rivero, Kai Balungay, at yung iba pa. Parang ganyan daw ang magiging sitwasyon dito ngayon dahil ang Phoenix Fuel Masters baka na rin mabenta. Ang tanong na lamang kung sinong buyer. Hindi ko na kinakailangan pampaliwanag kung ba't ibebenta itong Phoenix dahil sigurado naman ako na pamilyar na kayo doon sa financial situation ng may-ari nito na si Dennis Uy. Kaya nga kinakailangan daw ngayon na itong Phoenix Fuel Masters kumuha ng paraan para sabihin natin magkaroon ng graceful exit dito sa PBA at mukhang iyon na nga ang mangyayari at iniintay na lamang nila na meron na magbenta o bumili dito sa kanilang sa basketball team. At kapag yan ay nangyari, sisiguro natin na itong Phoenix Fuel Masters ngayon ay aalis na sa PBA. Ang gusto lamang ng mga fans, masiguro na kung meron bibili dito sa Phoenix, ito ay yung legitimate na team talaga.